Maka Duterte ka kasi, kaya binabanatan mo yung Oo, pero hindi mo na-explain na 12.79 trillion ay galing sa tatay digong mo. Yun yung iniwan na utang. 12.79. Ba? Trillion. Tapos hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Kasi, bakit mga ka-clear? Kasi gusto niya rin kunin ang butante ng mga maka-PBBM. Di ba? Yun yung nakikita ko Wala siyang kaaway, kumbaga. Pati ang mga nagmamahal kay Pangulo Marcos Jr. na nakikinig dyan, gusto niya rin kunin. Nung kami po ay mga pinata pa, barkada ko po yan. Magkaibigan po kami yan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon, na isinusuka sila, ako ang barkada niyan. Ayun lang, Grabe! Grabe kang kaibigan! Kung maka-describe ka, kaibigan ka nga! Diba? As in, nung panahon sinusuka sila. Ay, grabe. So, ramdam nyo yung pagiging kaibigan niya? Ramdam nyo ba? Diba? O, gigil na gigil pa yan. At ganun niya i-describe. See? Tapos sabi mo, kaibigan ka. Pero mga kababayan, hindi na po ito usapin ng politika Hindi na ito usapin ng oposisyon, administrasyon, hindi na po. See, kinuha niya pareho. Yung boto. Usapin na po ito ng kinabukasan ng mga anak natin at ako natin. Yun na nga mga 6 years. No. 5 years pa lang. Tama ba? 22, 23, 24, 26, 27. 5 years. Ano na? Ano na nagawa mo sa kinabukasan ng mga kabataan? Diba? Yung mga kalyado mo, tignan mo kung paano magmura. Diba? Si Director, ang lutong magmura. VP Sara, ang lutong magmura. Na-call out mo ba yan? Para sa kinabukasan ng kabataan? Doon man lang ba makatulong ka na wag masyadong hinay, wag magmura. Kaya lang, dito pa lang. Bibig pa lang niya. Bash na yung Pangulo Diba? Wala pa yung Pangulo dyan Nasiraan niya na. Diba? Oh. Ganyan kang klaseng kaibigan. Senator Robin Padilla. Diba? At pag-usapan natin dito mga clear, siguro naman ay nadinig nyo na o napanood nyo na itong statement ni Senator Robin Padilla. Pakinggan natin ito mga clear. Pakinggan natin. Bibilisan ko lang. Ako'y nasa pelikula pa. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nasa pelikula po ako, wala akong basher. Nung nasa pelikula ako, mahal na mahal ako ng mga tao. Well, anyway, alam naman natin, di ba, kung bakit siya naglilibot na. Di ba? Kaya hindi ako naniniwalang hindi siya tatakbo. Ako, feeling ko, tatakbo siya. And, sige, tuloy natin. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ngayong naging politiko ako, I love you, ma'am. Gumigising pa lang ako, may basher na. Ibig sabihin nun, mga ka-clear, di ba? Tingnan mo, saan ka na-bash? Di ba? Kung saan ka na-bash, tingnan mo, tama ba yung ginawa mo? Meron ka ba dapat i-adjust? Saan ka nagkulang? Saan ka nagkamali ng pag-assess? Or yung basher mo, wala lang, basher lang. Di ba? Kasi kung yung nang-bash sa'yo, talagang galit lang, obstructionist, tingin ko dapat isang tabi mo na yan. Huwag mo na siyang pansinin. Pero kung yung basher mo legit at nakita mo na may point sila, tanggapin mo yun. Kaya nga, yung criticism, mga ka-clear, hindi naman dapat din siya nawawala. Kasi it will guide you Diba? Pero yung alam mo na gumagawa na ng fake news para i-down ka, yun ang wag mong pansinin. Kasi hindi ka matatahimik nun. Kasi yun ang gusto nila, hindi ka matahimik. Diba? Kaya tuloy. Alam nyo, hindi po ako sanay kasi na minsan iniisip ko ano bang nagawa ko sa mga taong ito kung bakit pati asawa ko ay pinagsasalitaan ng napakasasamang salita. Okay, sige, trace natin mga clear. Ako hindi ko kasi kinontent Hindi ko na kinontent si Mariel. Yung tungkol sa, parang old na to, di ba? Parang old video na to Parang nirevive na lang Parang hindi ko siya kinontent. Sa pagkakakita ko, kasi para siyang nag-viral last 2 weeks ago. Mga 2 weeks ago.
Yung tungkol sa nakakulong pa lang siya, nakagawa na siya ng batas, o nakakulong pa lang siya, may batas na siya, something like that, or nakagawa na ng batas. So, maraming tumaas ang kilay dun. Na paano makakagawa ng batas yan kung nakakulong? Diba? So, tinan mo, Senator Robin. Sabi mo, nagtataka ka, kasi bakit yung asawa mo binabash din? Okay, tingnan mo kung ano yung sinabi niya na nag-create ng issue. Diba? So, nag-create ng issue. May mali ba doon? May tama ba doon? Diba? Kung may mali, adi mag-vlog siya ulit para maipaliwanag niya. Diba? Ang isa pang nabash talaga si Mariel, mga clear, yung nagsuot ng yung toga na supposed to be pang tapos yata ng master, something like that. Diba? Or doctorate, diba? Sa akin, mga clear, kaya hindi ko rin siya tinake up. Kasi feeling ko, di naman kasalanan yun ni Mariel. Kasi pinasuot yun pinasuot yun ng university or ng college, diba? So tingin ko, hindi naman siya magsusuot ng gano'n kundi sa kanya pinasuot yun eh. Diba? So kaya hindi ko siya masyadong binigyan ng pansin doon kasi tingin ko talaga wala naman siyang fault doon. So kung ano yung pinasuot sa'yo ng university, di mo naman iisipin kung tama o mali. So ang mali doon, yung kolehiyo, yung university, yung officers noon. Sila dapat ang nag-inform kay Mariel na hindi pwede daw or dapat din nila in-offer. Diba? So yun. Ayan. Ako nakita ko yung point doon. Okay? Hindi ko po malaman. Wala naman akong ginagawang masama bilang politiko. Hindi naman ako nagnakaw. Wala akong record ng nagnakaw ako. Okay. Sabi niya, wala siyang nakita na mali. Wala siyang nakita na ginawa niyang mali. Hindi naman siya nagnakaw. Oo. Hindi ka naman tinutuligsa sa pagnanakaw. Sa issue ng pagnanakaw, di ba? Saan ka tinuligsa? Kasi, yung di umanong nagnakaw, kino-cover up mo. Ganun yung dating. Di ba? Hindi man ikaw yung nagnakaw. Pero, tinotolerate mo. Lumalabas yung di umanong nagnanakaw. Tinotolerate mo yung di umanong nagbabanta ng buhay. Tinotolerate mo yung di umanong, hindi na to di umanong. Tinotolerate mo yung taong nakipagkontrata sa hitman. Diba? Yun yung point doon. Diba? Tapos tinanong ka na kahit sunugin ka pa, amoy Duterte ka. Yung lalabas na amoy sa'yo, amoy Duterte. So it means, diba, hindi ka na neutral. Kaya huwag mo ipagtaka kung bakit ka nako-call out. Diba? Hanggang ngayon, di pa rin niya nare-realize na ganun yun. Na natotolerate niya yung mga di umanong gumawa ng mali. O, sige, ito na lang. Diba? Si Bato, nandiyan yung NBI. Hindi siya hinuli. Kasi bakit? Binigyan niyo ng protective custody. Diba? Si Secretary John Vic, hinihingi niya na sana si Bato. Hindi niya binigay. Sabi ni Senator Alan, dyan lang muna sa Senado. Yung pala, ang dating, mukhang may bala kayong patakasin. O diba? Para kasi kayong nanloko nun. Nandiyan yung DILG Secretary, pinaasa nyo. Diba? Pinaasa nyo na hindi lalabas si Senator Bato. Mali ba yun? Tama. Tapos iniisip mo kung ba't ka nababash. Diba? Kasi parang pagka-aliado mo, protektado mo. Kahit ano ba mangyari, protektado mo. Hindi mo na naiisip kung may nalalabag na proseso, may nalalabag na batas. Basta, ka-aliado mo, i-justify mo. Diba? Kung meron, dapat magalit ang tao doon sa mga magnanakaw. Kaya nga. Diba? Kaya nga may impeachment. Pero hinaharang nyo. So, imagine mo hindi ko siya ma-reconcile. Diba? Dapat magalit kayo sa nagnanakaw. Ayan na yung resibo, oh. Ang dami nang pinapakita ng COA, ang dami ng mga fake receipts, hindi makilala mga tumanggap ng pera. Sino nag-utos? Umamin si SDO, Acosta, na utos ni VP Sara, ibigay yung pera sa security officer niya. O diba? O di tama lang na magalit sa magnanakaw. O kaya nga mayroong impeachment. Pero anong ginagawa nyo? Naharang nyo, di ba? Ang sinisira nyo yung credibility ng resource persons, yung witnesses. Para lang, hindi tumibay, no? Yung katotohanan. So, hindi kayo nag-aasta as judge. Nag-aasta kayo as lawyer. Plus. Hindi lang lawyer, kasi may pangalawang role itong si Senator Robin eh. Nag-aasta ka din na witness. Bakit? Kasi, nagkukwento siya about terrorism. Diba? Hindi mo ba alam na yung panahon na yan,
maraming hindi nagkaroon ng putukan, hindi nagkaroon ng ganyan, hindi. Diba? Justify mo. Instead na ikaw ang magtanong for clarification. Ikaw yung nagbibigay para yung bintang na nalustay, di umano yung pera, pinifill up mo, no? Nagpi-fill ka ng gap. Pinifill mo yung gap. So, yun yung mali. Diba? Yun yung nakikita nila na mali. So, issue yun. Issue yun. Ayan, sabi mo, iba dapat ang tinutulig sa, magnanakaw. Diba? Paano yan? Meron tayong issue about impeachment. Isa sa issue yan. Diba? Ang ginagawa niya kasi, kakatanong niya, kakabigyan niya ng info, gusto niya lagyan. Diba? Gusto niya ma-fill, no? Ma-fill in yung gaps. Saksakan niya. Saksakan niya ng saksakan ng ibang info, kahit hindi siya connected, kahit hindi connected yung OVP sa DepEd, pero in general, lalagyan niya ng facts na may nasagip dito, meron ng zero terrorism dito, na hindi naman niya ma-attribute na gawa ng OVP at ng DepEd. Kasi nagtatrabaho yung AFP, NTF-ELCAC, di ba? PNP. So, ang ginagawa niya, fill in the gaps or fill the gap. Okay? Okay, tuloy. Pero sa mukhang to, ba't di nagagalit? At pati yung asawa ko, dinamay pa. Masakit po yan para sa isang lalaki. Maging Muslim ka man, maging Kristiyano ka man, masakit kapag pinagsasalitaan ang asawa mo. Nakakapanggigil. Pero dahil pinagpala ako ng Allah na magkaroon ng samar, pinagpapasa Diyos ko na lang. Pero sana, ang pakiusap ko sa mga taong yan, huwag naman yung idamay yung asawa ko. Hindi naman politiko yung asawa ko. Hindi politiko ang aking mahal na iisang asawa. Well, ako din naman, basta yung wala talagang issue, mga toga-toga talagang wag na dapat. Hindi na kailangan. Saka lang, ginaganin nila. Wag na lang pasawsawin mo, wag mo na lang din pasamahin, pa-interviewin. Kasi pag nag-i-interview to at may maling sagot naman talaga si Maria, talaga magre-react yung tao. Hindi naman pwedeng magsawalang kibo kung mali, di ba? Kaya yung may mali, kailangan nang makorek, di ba? Ano naging dalawa pa? Kaya nakakapag yan. Kaya, pakiusap ko po. Alam ko yung iba kayat yan. Alam ko yung iba troll. O, di ba? Alam niya, troll. So, sino yung troll? Kasi alam mo, ito na yan, ha? Alam niya, troll. So, instead na magsabi ka lang, ito, mapapansin na naman natin siya. Bago ka magsabi na alam mo na yan ay troll, dapat meron kang resibo. Ito na naman tayo, sabi ko, ang mindset ko kasi dapat laging resibo. Ang hirap kasi magbintang alam ko may troll. Tapos wala kang papel. Di ba? Nag-ano ka, sa hearing. Alam mo ba na itong numero na to sa Davao, ganyan. Tapos tinatanong mo yung tao, hindi naman siya miyembro ng AFP, kundi COA. Tapos wala kang dalang papel. Gusto mo lang siya umuo sa kwento mo, katulad niyan, gusto mo umuo kami, nabayaran yung troll na sumisira sa asawa mo. Wala ka naman dalang papel. Di ba? Troll po, yun yung mga kumikita. Para siraan ka. Diyan sila kumikita. Siguro alam niya kung ano yung troll, mga ka-clear. Baka naman mas marami sila. Sa parte nila, kasi ang daming fake news peddler doon. Diba? Sa mga, mga nag-aangat sa kanila. Pakiusap lang. Ako na lang ang banatan ninyo kasi ako lang ang politiko. Saka kung babanatan niya ako, humanap naman kayo ng totoong ibabanat niyo. Puro kasi nangalingan eh. Oh. So, kasi nungalingan ba yung nakikita natin para siyang naglo-lawyer? Di ba? Well, siguro yun yung tingin niya. Pero hindi naman niya makakaila eh. Kita eh. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang problema. Kaya ang mga balat ninyo, upo yan, karayan, yan ang mga kaya lang mo sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, sino ako? Kaya po, problema nga, taga-takip. Di ba? Baka taga-takip na magnanakaw. Taga-takip ng killer. Taga-ligtas. Taga-eskapo. Yun ang problema. Yun yung issue. Di ba? mahal kong kababayan na nandito ngayon sa Bulacan, alam niyo po ba na ang Padilla ay gugol-gulain niyo? Diyan po kami sa Plaridel. Kita na ha. So, ibig sabihin, Robin Padilla, magkababayan tayo. Diba? Magkababayan tayo. Tapos, ano to? Nangangampanya na ba to? Nangangampanya na ba to? Halata na ba? Ang aga ha? Dati pong governor dito sa Bulacan ay lolo ko. Kaya meron pong Padilla Highway dito. Ang lolo ko po, ang nagpagawa
na ang Kapitolyo, ang pangalan po niya ay Jose Padilla Sr. Yan po ang lolo ko, tatay ng tatay ko. Kaya nananalaytay din po sa atin ang dugong Bulakenyo. At ganun din po, may mga Tala-tala dyan, di ba? kapatid ako dito na taga Nueva Ecija, narinig ko. Taga Nueva Vizcaya. Marami din Padilla po dyan sa Nueva Ecija, O di, taga Nueva Ecija ka din. sa Piñaranga. At ganun din po sa Nueva Vizcaya, ang dating governor naman po dyan ay uncle ko, si Cho Carlos Padilla. Kaya ito pong Region 3 ay malapit na malapit po sa puso ko bilang isang Padilla. At bukod po dyan, mga mahal kong kababayan, gusto ko pong maintindihan ko din ninyo. Dito, sa Bulacan, Region 3. Din to, taga Region 5 din to. Bicol din to. Yung mga unang Muslim dito sa bayan na ito, wala ang Pilipinas nandito sa Region 3. Yan po ay nakatutok at nakalagay sa kasaysayan. Kaya hindi po bago ang Muslim dito sa Region 3. Katunayan, kapag Sakop na niya na. Sige, go. Pwede na yan, butante. kaya mga mahal kong kababayan dito sa region na to, hindi po bago ang Muslim. Kaya sana maging papayapa tayo. Maging Muslim, Kristiyano man, huwag tayong sumama doon sa mga may bago na naman silang sinasabi sa mga Muslim. May bago na naman silang pinalalawak at inililigaw na naman ang issue. Ang sabi nila, yung daw gulo sa Zamboanga, yung mga maril sa Zamboanga, gawa na naman daw yan ang isang Muslim. Ano bang gano'n? Sorry mga clear, hindi ako updated doon. Ha? Bakit? Sinasabi nila na yung estudyante, Muslim? Ano bang gano'n? Di ba? Sino nagpapakalat nun? Wait lang, makakita ko inyo. Ayan, komunista ka talaga. Robby, oo nga pala, maliban sa Bulacan, Nueva Ecija, Naga, taga-bundok pa pala siya. Daet pala, taga-bundok pa pala siya. Marami siyang sakop, taga-bundok, kulang na lang dagat. Di ba? Sige. Itong mga taong karapagawa ng kalokohan na ito, hindi na nagbago eh. Kapag hindi Muslim ang gumawa, hindi nila sinasabi yung religion. Ang dami nangyari na yan. May namaril sa kanon, may anaksak doon. Ang kinalagay yung pangalan ng tao. Pero kapag Muslim ang nakagawa, Muslim. Meron ba? Teka lang mga clear, sorry, hindi ako ano dyan, hindi ako updated sa... Okay, parang wala naman Hindi ko nakita, wala ko makita. Anyway, sige, tuloy na lang tayo dito. Okay, nasaan ako? Tuloy. Agad ang ituturo. Napakapangit po ng ganyang pag-uugali dahil walang kinalaman ang religion sa aking Bible. Itong mga nasa media na walang magawang tama, pag nagsulat naman po kayo, huwag yung pag-awayin. Itong mga nasa media na walang magawang tama. O yun na naman mga clear Actually, pang ilan na rin yung pag-call out ito. Yung isa pala, sabi niya, yung mainstream media hindi niya kakampi, maliban sa SMNI. Right? Si VP Sara, yun din yung, ganoon din yung naratibo. Galit sa mainstream media. Parang ang ine-echo nila sa mga kaalyado nila, wag na kayo maniwala sa mainstream. Hindi natin kakampiyan. So, yun yung nakikita ko Isa yun sa nakikita kong style Pag nagsulat naman po kayo, huwag yung pag-awayin ang Muslim at Kristiyano. Wala na ba kayo talagang gagawin kundi pag-awayin kami? Meron ba? Hindi nyo kayo pwede gumawa ng mga bagay na makakaroon ng kapayapaan. Hindi nyo pwedeng pag-usapan kung paano tayo aasenso ang ekonomiya natin. Paano tayo magkakaroon ng trabahong magaganda, sweldong magaganda. Wait. Lagi na lang, ipagtatakip din nyo. Ang gusto nyo ipagtakip lagi, yung Muslim, kasalanan ng Muslim. Napakapangit po ng inyong mga style. Ang issue, blood control, yan ang issue. Hanggang ngayon, Ay, teka lang. Ba't mo naman iniwan yung impeachment? Yun yung nakaan sa inyo nandito sa nakaano sa dyan, nakaharap sa inyo yung impeachment Flood control, yes! Kaya nga ito Senator Robby kaya nga nag-iimbestiga ng mabilisan, sino? Si Senator Lacson. Dahil gusto niya mapabilis. Yung di umanong flood control projects ni Cayetano. Kaya ikaw nagpo-push niya baka magalit sa inyo si Senator Alan. Di ba? O pero ayaw nyo pag-usapan. Ako, Noy, malolos. Naku, buong Pilipinas na yan. Pero hindi pinag-uusapan. Ang mga totoong issue, dapat yan po ang nasa page ninyo. Tama. Actually, sabi ko nga, hinihingi na natin sa DPWH kung ano ang natapos sa 13,917 na projects, flood control projects ni dating Pangulong Duterte. Kahit ano lang, kahit partial lang. 'Di ba? Kasi ang alam ko, isa lang muna yung susunog APOB. Talagang binayaran yun during the Duterte time pero hindi na pagana. Meron pang isa, kasasabi lang nakaraan sige anyway, basta yun ang sigurado ako. Yung nasa inyong mga Facebook account, insulto ka dyan, inutang yan. Inutang yan ang magbabayad. Hindi lang po tayo, pati yung apo-apo na natin. Ang utang po natin, lalakad na hanggang 19 trillion. Hello? Huwag mong kalimutan na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, umabot siya sa almost 13 trillion. Mas maliit pa yung interest nun, mga ka-clear. Ngayon, mas mataas sa interest, bakit? Siyempre, nandiyan yung usapan ng Middle East. Di ba? Nung COVID-19, wala masyadong problema sa
sa fuel, bumagsak nga yung presyo kasi wala lumalabas eh. Di ba? Magkaiba yung sitwasyon nun sa sitwasyon ngayon. Pag kumparahan mo, kahit na tayo nagkakautang, kahit yung utang na iniwan ni Tatay Digong mo, tumaas na rin yung interest nun. At the same time, sa panahon ngayon, nagbabayad ng utang. Saka, mga kakli, let's face it, mas marami yata ngayon. Pakicorrect nyo ako. Parang mas marami ngayon, lindol, baha. Pero, kahit sa ibang bansa, maraming baha. Ang gusto ko kasing palabasin nito, lahat ng 19 trillion, di ba? Ay, si Pangulo ang umutang. Hindi niya i-correct yan. Hindi niya i-correct. Di ba? Oh, magkano yung utang ni Duterte? 12.79 trillion. Di ba? Di ba? Oh, saan napunta to? Oh, yung formally, di mo naging issue. Tahimik kayo nun. Kaya nga sabi ko yung flood control, mga ka-clear, projects ni dating Pangulong Duterte, di natin mahanap. Kasi kung gumana yan, dapat wala nang problema halos ngayon kasi gumagana. Di ba? Drill lang na po. Wala pa akong sinisisi dito. Baka sabihin nyo, oposisyon ka kasi. Maka-Duterte ka kasi, kaya binabanatan mo yung Oo, pero hindi mo na-explain na 12.79 trillion ay galing sa Tatay Digong mo. Yun yung iniwan na utang. 12.79. Ba? Trillion. Tapos hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Kasi, bakit mga ka-clear? Kasi gusto niya rin kunin ang butante ng mga maka-PBBM. Di ba? Yun yung nakikita ko Wala siyang kaaway, kumbaga. Pati ang mga nagmamahal kay Pangulo Marcos Jr. na nakikinig dyan, gusto niya rin kunin. Nung kami po ay mga pinata pa, barkada ko po yan. Magkaibigan po kami niyan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon, na isinusuka sila, ako ang barkada niyan. Ayun lang, Grabe! Grabe kang kaibigan! Kung maka-describe ka, kaibigan ka nga! Diba? As in, nung panahon sinusuka sila. Ay, grabe. So, ramdam nyo yung pagiging kaibigan niya? Ramdam nyo ba? Diba? O, gigil na gigil pa yan. At ganun niya i-describe. See? Tapos sabi mo, kaibigan ka. Pero mga kababayan, hindi na po ito usapin ng politika Hindi na ito usapin ng oposisyon, administrasyon, hindi na po. See, kinukuha niya pareho. Yung boto. Usapin na po ito ng kinabukasan ng mga anak natin at apo natin. Yun na nga mga 6 years. No. 5 years pa lang. Tama ba? 22, 23, 24, 26, 27. 5 years. Ano na? Ano na nagawa mo sa kinabukasan ng mga kabataan? Diba? Yung mga kalyado mo, tignan mo kung paano magmura. Diba? Si Director, ang lutong magmura. VP Sara, ang lutong magmura. Na-call out mo ba yan? Para sa kinabukasan ng kabataan? Doon man lang ba makatulong ka na wag masyadong hinay, wag magmura. Kaya lang, dito pa lang. Bibig pa lang niya. Bash na yung Pangulo eh. Diba? Wala pa yung Pangulo dyan Nasiraan niya na. Diba? Oh. Ganyan kang klaseng kaibigan. Senator Robin Padilla. Diba?